Prinsipyo sa buhay, number 15. Ang pagkabasag ng ating puso ang hinihingi ng Diyos upang tayo ay maging lubos na kapaki-pakinabang. Magandang araw po sa bawat isa. Madalas ang mga Kristiyano ay nagsusumikap na marating ang inaakala nilang tuktok. Gumagawa sila ng mahabang talaan ng kanilang mga nagawa, marahil sa pag-asang balang araw ay maihaharap nila ito sa Diyos at masasabi, "Tignan mo ang mga nagawa ko para sa iyo." Ngunit hindi tayo tinatanggap ng Diyos batay sa ating mga nagawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Kaya naman inuutusan niya tayong tumigil sa pag-asa sa ating sariling kakayahan at sa halip ay magtiwala sa Kanya. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Hindi lamang ito para sa kaligtasan kundi para sa bawat aspeto ng ating buhay. Tinatawag niya tayong magsisi sa ating mga kasalanan, sa ating pag-asa sa sarili at sa ating mapagmataas na mga hangarin, hanggang sa tunay nating masabi, ang lahat ng ako at ang lahat ng sa akin ay sa Diyos. Siya ay nasa akin at ako ay nasa Kanya, at iyon lamang ang mahalaga. Ano ang inaalis ng Diyos sa iyong buhay ngayon? Ano ang higit mong pinagtitiwalaan kaysa sa Panginoon? Sisirain ng Diyos ang iyong pag-asa sa anumang bagay maliban sa Kanya. Gaano man ito katagal at gaano man kahirap ang proseso, siya ay ganap na nakatuon sa pagdadala sa iyo sa ganap na espiritual na paglago. Hinuhubog ka ayon sa wangis ng Kanyang anak, Romans 8:29, upang magamit Kanya sa pagdadala ng iba tungo sa espiritual na paglago sa pamagitan ng iyong patotoo. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 7. Maaring ikaw ngayon ay dumaraan sa panahon ng pagkabasag at tila hindi mo na kayang dalhin ang bigat ng sakit na nararamdaman mo. O marahil ikaw ay sunod-sunod na nakakaranas ng kabiguan na sumira sa iyong kapanatagan. Sa halip na matakot, hilingin mo sa Panginoon na ipakita sa iyo kung ano ang itinuturo niya sa iyo. Naranasan din ito ni Apostol Pablo na siya'y magdusa at kanyang isinulat, 3 ulit akong nakiusap sa Panginoon na alisin iyon sa akin. 2 Corinthians chapter 12 verse 8. Bagamat hindi inalis ng Diyos ang tinik sa kanyang buhay, ipinaunawa naman niya kay Pablo na ito'y ibinigay upang hindi siya mapagmataas at upang lubos siyang umasa kay Kristo lamang. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. Itinuro rin ng Panginoon sa kanya na sapat ang kanyang biyaya sa lahat ng kanyang kahinaan. Gayon din sa iyo. Sa tuwing dumaranas ka ng pagkabasag, kaya kang alalayan at palaguin ng biyaya ng Diyos. Itinuturo niya sa iyo kung paano bitawan ang iyong pag-asa sa mga bagay na panlupa at kung paano magpahinga sa kanyang kahangahangang pagkakaloob at pag-ibig. Sa ganitong paraan, ikaw ay nauhubog sa wangis ni Kristo at inihahanda para sa mga darating pang paglilingkod. Isinulat ni Pedro, mga minamahal, huwag ninyong ipagtangka ang mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo na parabang kakaibang bagay ang nangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang sa kanyang pagpapakita sa kaluwalhatian ay magalak din kayo ng may labis na kagalakan. 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. Tandaan na ginagamit ng Diyos ang pagkabasag upang palalimin ang iyong pagkaunawa sa hindi bababa sa 3 paraan. Una, nagkakaroon ka ng bagong pananaw sa kanyang habag at pagkakaloob at mas matututo kang umasa sa kanya. Pangalawa, mas lubos mong nakikilala ang iyong sarili. Pangatlo, lumalawak ang iyong habag at ang pag-unawa sa pagdurusa ng iba. Ikaw ba ay nasa panahon ng pagsubok at pagkabasag? Pangawakan mo ang pangako ng Jeremiah chapter 15 verse 19. Kung ihihiwalay mo ang mahalaga sa walang kabuluhan, ikaw ay magiging aking tagapagsalita. Ibig sabihin, kung magtitiwala ka sa Diyos at matututo mula sa Kanya sa gitna ng iyong pagsubok, ipakikilala niya ang kanyang sarili sa iyo at gagamitin kanya sa mga kahangahangang paraan. Isa lamang ang layunin ng Panginoon sa iyong pagkabasag, ang espiritual na tagumpay. Kaya't magtiwala ka na si Jesucristo ay kayang gawing lakas, pag-asa at karangalan ang iyong kahinaan.